Sino ang mag-aakalang ang tronong minsang inukit ng dugot pawis ni Renz Abando sa Korean Basketball League ay ngayon may bagong tagapagmana, isang bagong mandirigma, isang panibagong halimaw sa hardcourt. Walang iba kundi si Kevin Kiambao o mas kilala bilang si KQ. Ang mga Koreano muling naghulma ng isang Pinoy na maaaring maghari sa kanilang entablado. Ngunit sapat na nga ba si KQ para punan ang iniwang alamat ni Abando? O ito'y isang hakbang lang para sa panibagong pagsiklab ng apoy sa pagitan ng dalawang mandirigma? Ito na ba ang bagong kabanata ng Pilipinong maghahari sa KBL? O isa lamang itong maling akala? Isa lang ang tiyak, may bagong lumalaban para sa trono at walang puwang para sa mahihina. Dahil nga sa matinding injury na natamo ni Renz Abando noon na nagpatigil sa kanyang paghahari sa anino ng kanyang pagbagsak. Nagbukas naman ang pinto ng oportunidad para sa maraming Pilipino upang makapaglaro sa international stage ng KBL. Lalong tumatak sa mundo ng basketball ang likas na husay at bangis ng mga Pinoy. Pinatunayan na kaya makipagsabayan sa pinakamahuhusay at ngayon, sa pagkalugmok ni Abando mula sa entablado ng KBL, isang bagong mandirigma ang lumitaw. Isang bagong hari ang handang ipagpatuloy ang nasimulan at ipaglaban ang trono. Ang bentahe ni KQ ay may pagkakaiba sa laro ni Abando dahil si Kiambao ay animoy isang sniper na palagi lang nakaabang at talagang naghihintay ng tamang hudyat upang pumutok. Isang sharpshooter ito na siyang nagdala ng kanyang pangalan nang maglaro ito sa SGA at Gilas, Pilipinas. Sa tangkad niyang 6'7", sino ang mag-aakalang nasa kanyang DNA ang laro ng isang NBA star? Parang anino ni Chris Middleton ng Milwaukee Bucks. Si Kiambao ay hindi kailangang maging explosive para maging mapanganib. Hindi man siya typical na high flyer. Ang kanyang bangis ay nasa precision, isang assassin mula sa perimeter at lalong-lalo na beyond the arc. Walang flashy plays, walang circus shots, puro bisa. Ang kanyang 3-point dagger ay parang isang laso na unti-unting pumapatay sa depensa ng kalaban. Tahimik pero nakamamatay. Hindi bumibilis pero hindi nahuhuli. Sa kasalukuyan, nangingibabaw ang pangalan ni Kevin Kiambao sa bayan ng mga Koreano. Isang deadly at clutch shooter na walang inuurungan. Ang kanyang sniper-like precision ay naging sandata ng kanyang kupunan at tila walang makapigil sa kanyang pagsikat. Pero teka, may isa pang Pilipinong lumalapit sa trono. Hindi lang si KQ ang bumibihag sa mata ng KBL. Isang higante ang unti-unting sumisikat. Isang bagong alamat ang binubuo. Walang iba kundi si Carl Tamayo, ang towering Pinoy na kinuha rin ng mga Koreano. Kung si Kiambao ay isang sniper na pumapatay sa distansya, si Tamayo naman ay isang halimaw sa loob ng pintura. Isang modernong big man na may kombinasyon ng lakas, finesse at killer instinct. Hindi lang siya basta higante, isa siyang titan na may galaw na isang wing player. At ngayon, sa entablado ng KBL, isang tanong ang bumabagabag sa lahat. Kanino mapupunta ang corona? Sapat na ba ang bagsik ni KQ o may puwang sa trono para kay Tamayo? Isang bagay na ang sigurado, dalawang Pilipino na ang inaawitan ng Korea at sa labanang ito, dugong kayumanggi pa rin ang panalo. Sa kabila ng kasikatan na tagumpay na tinatamasa ngayon ni na Kevin Kiambao at Carl Tamayo sa Korean Basketball League, huwag nating kalimutan ang unang mandirigmang nag-ukit ng landas para sa kanila. Ang orihinal na Pilipinong hari sa KBL, walang iba kundi si Renz Abando. Bago pa nagliwanag ang mga pangalan ng bagong bituin, may isang mandirigmang lumaban, bumangga at nagpamalas ng Pilipinong bagsik sa entabladong banyaga. Si Abando ang naging tulay, ang nagsindi ng apoy na ngayon ay lalong lumalagablab. Napilitan ang mga Koreano na bumalik sa lupa ng mga hari at maghanap ng susunod na alamat. Kaya't sa gitna ng bagong kabanata ng mga Pinoy sa KBL, isang malaking saludo at pagpupugay sa tunay na tagapagsimula. Maraming salamat sa iyo, Renz Abando,
ang iyong pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng Pinoy basketball. Nakabibilib isipin kung paano ang isang maliit na bansang tulad ng Pilipinas ay patuloy na nagpapalabas ng mga halimaw sa larangan ng palakasan. Mula sa basketball, boxing, esports at iba pang kompetisyon, hindi maitatangging likas sa dugong Pilipino ang pagiging mandirigma. Hindi lang sa laban, kundi pati na rin sa buhay. Para sa maraming atleta, ang bawat tira, bawat hampas, bawat takbo ay hindi lang laro. Ito ay isang pangarap, isang pagkakataong maiahon ng pamilya, mapatunayan ang sarili at maipakita sa mundo ang dugong kayumanggi ay hindi basta-bastang isasantabi. At sa bawat Pilipinong nagtatagumpay sa international stage, dala nila ang buong bayan kasabay ng pagtaas ng ating bandila. Pero hindi ba't masakit ding isipin na marami pang talento ang hindi na isasalang? Habang ang ibang bansa ay todo suporta sa kanilang mga atleta, dito sa atin, tila isang luxury lang ang sports. Hindi prioridad, hindi siniseryoso. Ilang mga batang may pangarap ang hindi naaabot ang kanilang potensyal. Ilang mga bagong abando, Pacquiao, Heidelin at Kiambao ang hindi na natin nakita dahil sa kakulangan ng suporta. Nakakapanghinayang, nakakalungkot. Isang maliit na bansa na may malalaking pangarap, pero kailan natin bibigyang halaga ang mga bayani ng palakasan bago sila malipasan ng panahon? Pilipinas, huwag nating sayangin ang ating mga alamat. Mga kashish, welcome ulit sa ating komentary. Dito, walang bawal, lahat tayo pwedeng magbigay ng sarili nating opinyon at makipagdiskusyon ng chill lang. Kaya samahan ninyo ako, magkwentuhan tayo at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ano, ready na ba kayo? Let's go! Pag-usapan naman natin ngayon si Kevin Kiambao at kung paano niya binubuhat ang kanyang kuponan sa KBL. Grabe, ibang klase talaga ang impact niya sa laro, ano? Parang hindi nauubusan ng gasolina. Ano sa tingin nyo? Siya na ba ang susunod na big star sa international scene? Siya na ba ang papalit kay Abando? O di kaya naman ay si Carl Tamayo? Syempre hindi natin palalampasin ang comparison na to. Kevin Kiambao versus Renz Abando. Alam naman natin magkaiba ang laro ng dalawang to. Si Abando, grabe, high flyer, athletic, parang may spring sa paa. Pero si KQ, iba siya eh. Simple, suwabe, parang effortless lang. Hindi niya na kailangan pahirapin pa ang basketball. Parang automatic na yung perimeter at rest niya. Parang nasa harap na lang lagi ng ring. Pero ito ang itatanong ko sa inyo. Mas gugustuhin nyo ba yung explosiveness na galawan ni Abando o yung efficiency ni KQ? Kasi kung ako po ang tatanungin, iba rin yung may finesse pero deadly sa opensa. Para sa akin lang po, hindi lang masyadong ganun kaganda ang shooting ni Renz Abando. Pagdating sa perimeter at rest, aminin na natin, hindi siya yung tipong sniper na parang may built-in shooting machine. Pero, ito ang hindi matatawaran. Rebounding at depensa. Grabe, parang si Dennis Rodman kung kumalawit ng bola, walang takot kahit mas malalaki ang kalaban, ay lalaban niyang si Renz Abando. At yung depensa niya, solid. Ilang season na siya sa KBL pero consistent sa mga monster block shots. Parang may timing na pang volleyball, Kaya ang tanong ko sa inyo, ano nga ba ang mas importante? Elite shooting o lockdown defense? Kasi para sa akin, depende sa kailangan ng team. Pero kayo, ano ang mas pipiliin nyo? At heto naman ang dahilan kung bakit bilib na bilib ako kay Kevin Kiambao. Talaga namang isang elite na shooter, walang duda. Halos hindi na nagmimintis, lalo na kapag kailangan ng mga puntos, At pagdating sa mga clutch moments, nako, parang may automatic na clutch gene to. Yung tipong last 2 minutes, kailangan ng tres, nako, alam mo nang papasok. Kaya kung ikaw ang coach, bibigyan mo ba siya ng green light? Kung ako, 100% full access, walang bawal, shoot lang ng shoot kasi sure ka na bibigyan ka niya ng puntos na gusto mo. Pero teka lang,
Kayo ba, mas gusto nyo yung ganitong klase ng player o yung may all-around game?